So, kana siya nga awit, isulti kina si David. And David, fall down to the Lord, hulog siya sa kabutan na di maayo, kubangan sa Ginoo. He acknowledged his sin before God, he knelt down before the Lord, and then God said in his word, David is here to decide. So doon siya sin message. So all of us, kung nagaduol tag, nagadundot ang alulay sa Ginoo, dool ka sa iyang magsinas. So, karon nga kapunon, Ako, we are near in the heart of God. We keep on coming to Him. So keep on praying, keep on reading His Word, and then all the time we know kung saan nakakalanda sa Ginoo, and then God knows also your hearts that belongs to Him. Nothing that we can hide from the Lord. God is the siren sa Ginoo ang tanan. Now, this afternoon, let us study about the topic measuring the value of values. Eternal versus temporal. So ato ang sukdon ang bili, no, ang pamatasan o ang bili sa maayong pamatasan. So importante kini nga sa atong kinabuhi atong ma-measure out. Atong ma-measure out ang bili sa maayong pamatasan. So ang eternal versus temporal. So, ingon pa sa Colosas 3, versikulo 1, ngadto sa 2. Colossians chapter 3, verse 1, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things on the earth. So, measuring the value of values. Ato ang ipakita ang usa ka bili sa maayong pamatasan. Isip mga nagtuo sa Ginoo, isip mga alagad sa Dios. Because mo ni siyang importante ang makita sa tao, diya kanimo, ingon nga nag-ila sa Ginoo ang usa ka maayong pamatasan. Now, what we value shape our character and will ultimately define how we live or whether we can live at all. So kung unsa daw ato ang kitagaag bili, mo na siya ang naga-shape sa ato ang karakter. So in other words, kung kitagaan nato pili ang mga langit ng mga butang, ang pamatasan o ang kinabuhi sa Dios, it will shape also your character. If you will value the life of Christ, if you will value His character, His attitude, His ministry, then it will shape your character. Mao siya po ang muhulma sa imuhang kinabuhi. Mao po siya ang muhulma sa imuhang pagkatao. Whether how we live or whether we can live at all. So, because if we are leading people, it needs for us to be led by God as well. So, Jesus is our leader. And we are His followers. For the followers of Christ, values are even more significant. When Paul wrote to the believers at Colossae, he said, set your affection on things above, not on things on the earth. We are the followers of Christ. We are the followers of God. Now, as the followers of God, it is very significant for you. The values, no? Nga imong ipakita ang maayong pamatasan, isip sumulunod sa Ginoo. Ingon pa ni Pablo sa Colossians, no? Dito sa Colossae, ingon niya sa mga believers dito, set your affections on things above, not on things on the earth. So eternal versus temporal. The point of Paul is that only as we allow our values to be motivated and shaped by the eternal,
not the temporal, will we be effective ambassadors of Christ. So this is the point of Paul. Why he said in that verse, set your affections on things above, not on things on earth. The very point of Paul is to tell us na ang values, no, we allow our values to be motivated. Kanang ma-motivate na kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo mismo mo ay naghatag kanimong inspiration sa imong padayon nga pagpangalagad kaniya, sa imong padayon nga pagsunod sa Dios. Your inspiration is God, is Christ, to be more effective, no, ambassadors of Christ. And we are all Christ ambassadors. You know what is ambassadors? Ambassador means ikaw tong mouthpiece, ikaw tong tigpamaba, ikaw tong tigsulti sa kamaayo sa Dios, ikaw tong gamiton sa Ginoo nga musulti sa katawan, may tungod sa kaluwasan nga sulti sa walang sulatan, may tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa tanang mga katawan. So you are Christ ambassadors. It is the understanding that we are pilgrims in this world, not tourists. That we can keep a clear perspective and undistracted heart and can more effectively serve the Savior. So, inani ang dapat natong sabdon as followers of Christ, as ambassadors of the Lord, that we are all pilgrims in this world. Sa butang pilgrims, pulong nga pilgrims, mga langyaw lang ta sa kalibutan, dili ta tourist. Kaya kung unaw-naon sa Kristohanon, nga siya tourist kiri sa kalibutan, aw magabi-abi siya. Hello? Wala mga turist nga, kung may mga turista mag-abot diri sa inyo na, tanaw din kung asang nindot yung mga lugar, asang mga gwapong mga area, hala dito sila muna, that's tourists. But, if we allow ourselves to be motivated by Jesus Christ, and we understand that we are all pilgrims in this world, not tourists, we can keep a clear perspective. We have a clear perspective. Unsa na nga perspective? Nga naatay undistracted heart. Utabot dili ni siya mausap, no? Dili ni siya madiktahan sa unsang mga butang nga yutan o mga kaigsunan. Kano man ang imong kasing-kasing imong natukyan sa Ginoo and can more effectively serve the Savior. If you know that you are the pilgrims in this world and you are not a tourist, you will be effective followers of Jesus. Amen. It has been said that we live in a world that knows everything but the value of nothing. Naida usa ka pamulong, usa ka panultiyon nga giingon daw nagpuyo ta diri sa kalibutan nga nasayod sa tanang mabutang. Pero ang bilian ni walay pulos. Walay pulos no? Because even how many things nga atong na-acquired diri sa kalibutan, ikabot sa kamatayon lawas subyaan gyapon na to. Value of nothing. Bisan pag i-appeal na to, ubas sa lugnanan ni Pastor Carlito, ang tanan niyang na-acquire, it's nothing at all. Hello? Knows everything but the value of nothing. Bining kalibutan itong lipunan. Because everything in this world, biyaan gyapon niya. Ingon ni Pablo, hubo tang ganin ng kalibutana, hubo usap tang panaw, dining kalibutana. Suwa tay mabitbit tinig abot sa kamatayon. Okay? But it doesn't mean nga di na po kami kamot. Ay, dinadam ng kamot ay kay magyapon din ni value ning mga butangan eh. So, that is not the Bible's teaching, no? Oh, maning kamot gyapon. Kamot gyapon, kumpate gyapon og panginabuhi para sa ato ang pag-alalaw nining sa kinabuhi ning kalibutan. Pero atong i-invent sa itong na ang value sa eternal nga mga butang. Mga langit nung mga butang. Amen? In this world of here and now, however, followers of Christ are called to build our values around what lasts forever. Kining kalibutan, kita sa here and now, nagdiri lang ni. Karon o diri lang. Pero, pag-abot sa panahon, kinanglan atong i-build, ato ang tukuron, atong pandayon, ang pamatasan, nga mo lungtad hangtod sa kantunan. Hello? Ngayon ikamatay na ito, may numduman na atong may binuhatan, dili ang atong pagkamaldito. Hello? Because you are followers of Christ. You are God's children.
last forever. To say it another way, the effectiveness of a believer is directly proportional to that believer's value. So the effectiveness of a believer is directly proportional to that believer's value. So your values, your character, your attitude is all that matter. Mga kaigsunan, right? So atong yung pamatasan, bangan sa Diyos. Hello. Ibig di pa ta mo ingon nga anak tas Ginoo, payo tagpatasan, ilan gyapon ta anak tas Ginoo. Pero yung kang anak tas Ginoo niya, at tagpatasan, so kayo hindi siya gusto kinatuan. Are you willing to be motivated and shaped by the eternal and not the temporal? Indang bata nga, i-shape ta, kanang hulmahon ta, pag-ayo sa Ginoo, sa mga langit ng mga butang, o dili sa mga yutanong mga butang. How to be motivated and being shaped by the eternal and not the temporal? Kung saon daw nga, mamotivate ta, o mahulma ta sa mga langit nun, o dili sa mga temporaryong mga butang. Saan man? Number 1. Seek the heavenly things. Pangitaon nimo kanunay sa imong kinabuhi ang mga langit ng mga butang. You have to seek the heavenly things. Ingon ni Pablo, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So ang imong goal, ang imong perspective sa imong kinabuhi ng kalibutan na, mao ang pagpangita sa mga langit ng mga butang. Seeking those things which are above. Lord, unsa maning mga butanga nga mga langit nun, na kinahanglan nako pagitaon sa akong kinabuhi, kinahanglan nako imuon o paningkamutan nga maangkon nako samtang nagkinabuhi ko nining kalibutan. Seek the heavenly things. Unsa maning mga heavenly things? Good steward of God. Asa man ining pagkamay mong maayong piniyalan diri sa kalibutan, it is doing and ang ginatawag ito, making things nga di gihimo nimo diri sa kalibutan, but it converted to heaven. Hello? If you will be a good steward of God, if you're doing that, then you are doing the things na makahimaya sa Ginoo o kag imong binuhatan diri sa kalibutan, credit na dito sa langit mga kaigsunan. But the question is, are you a good steward? Payo batang piniyalan sa Dios? Unsay mga gipiyal sa Ginoo sa tuwa? May tungod sa ginatawag na to, ang to be a good steward, kinanglan ka mahimong honest. Honest. But sabot aning honest, matinud-anon. Hello? Matinud-anon. Kung mayon tag matinud-anon, walay bakak. Walay sambog nga burit. Matinud-anon ka. Unya, mayon tag matinud-anon, sa tanang bahin, sa tanang mga butang, imo kinang gimo nga kinasing-kasing because you are honest. Lord, these things nga akong gimo, Lord. Ikaw akong imayaon, ikaw akong bayawon. Let me, Lord, nga mahimong good steward aning mabutang nga imong gipiyal kanako. And all of us, we have different stewardship. Tanan tanay na kadayang mga stewardship. Hello. Sa mga assignments nato, the requirements of God is to be a good steward. Natay mga assignments sa balay. Natay mga kwan sa balay, may mutang good steward. Honest na. Colossians 3:22, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Now, if you're doing your assignment as God's steward, then even no one will see that's you. You are doing honestly because you know nga sa imong paghimo anang kinasingkasing nahimaya nimo ang Ginoo mga kaigsunan. Amen? Dili tong sarap may taong nagtan-aw niya. Akita. Pag wala na yung nagtan-aw, hinay pa sa ulod. Okay lang po tatog, hinay pa sa ulod. Di ikil po trabaho yun na mo pag pinaka. So mga kaigsunan, honest. Good steward. Isang good steward. Piyalan. Ginoo ang nagtanaw na to. Amen? No. Values.
shape na to eternal versus temporal. Ang kuwato ni mo na yung kalimutan na credited dito sa langit. Pero ang mabutang ay mong ipanangkamutan nga diri lang material nga butang, diri ra gina. But if we are doing things nga na-shape o na-motivate ang atong kasing-kasing, mulungtad na hangtod dito sa kalangitan, mga kaibigan. Mo na pinakanindot. Ibuhat ni mo para sa Ginoo. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Magbuhat na, may pagulbul. Yan yan. Tura pa dito. Kaya magulbul, no? Bata sugoon, dapat di magulbul. Dahil ba't ko pala sa magpitin na? Ikat sugod ra, lapo kayo. Pagulbul. Kanuan, you're a good steward. Seek those things which heavenly, the heavenly things. Langit ng mga butang ang tanawon. Kaya ang imong may pamatasan ng kalimutan na, mulungtan ni dito sa kalangitan, mga kaigsunan. So, dili magbagutbot, dili magbagulbol, na ang honesty sa ato ang sikasi. Amen? Di magundak-kundak still. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward. Ay, ganti ang Diyos. Ang Ginoo, kapong mga nagmatinumano, God will give us reward. Amen? Ginoong nagsada na niya, wapag yun, mahitabo nga tanang gipamulong sa Ginoo, nasikyat, nasayop. Tanang gipamulong sa Ginoo, na tuman o nahitabo kayo. If God says that I will give reward to those who are doing faithfully, to those who are doing honestly, in the things that I give to them as a good steward, na as sila'y ganti, na madawat itin ka na ako. Tuma na. Amen? Pero mga sayo po na itong ginawa, nagapay ganti. Sa 25. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and that there is no respect of persons. Tingala ta, kasapan man ko siya, wala man. Wala, sabi mo, nagbuhat ng mayo, ikaw nagbuhat kang dili mayo. So, ang dili mayo nagbuhat, wala nagbuhat ng mayo, tutoy, makasapan, di ba? Tutoy yung nak, pagkamo nak. Nagbuhat, nagkamo, mayo kayo, salamatan, di ba? Pero, pagkamo nak, nagpagulbol, sama ka, hindi magkamutuman. So, wala na siya, good steward, honest. Good example. Now, in seeking things which are above, you must be a good example. Shape your character, motivate your attitude as a good example. Amen? Nga magtanaw ang tao sa imuhat, you know what is example? Sundukanan ba? Ikaw ang sundukon. Kung ato ka sa mathematics, mag-imo ka leksyon nga fraction. Kunya, para masabtan ninyo, saan mag-solve ang problem sa fraction, inani, example. So, tagaan kag mga example. Example number 1, example number 2. Sundukon din mo, pag tagaan kag lain problem about fraction gyapon, makasud na ka, kaya na kay gisunod. Gisundog nga formula. So, ang tawag na ito nga, example ka, sundukon ka sa uwan. Ang problema, sundukon ang atong kabuang. Na, wala ilisod. Kung magkinabuhi na, dili maayong kinabuhi at tubangan sa Diyos, magtanaw ang tao niya, nagpaila kang Kristohanon, nagpaila kang anak sa Diyos. Hello? If we claim that we are the children of God, we are the ambassador of Christ, we are the servant of the Lord, then we should give them the best example as God wants you to be. You must be a good example. Tauntan ba na? Word. In word. Sa mga pagpamulong. Wala'y pagpamalikas. Right? Ang Kristohanon dapat dili pamalikas. Hello? Oh. Mga bata ron, kusog na kayo pamalikas. Oh. Gabi mo, manunglo pa ng kuman. In word. Sa imong pagpamulong, bisan dili po ka mamalikas, pero na yung mga pulong ni mga dili makabilgap. Eh mga pulong ni mga di mayo. Nagsadiskol. Kunya, putangan ni mo lain nga mga pulong. Okay yun. Word of God, serious.
Amen? Kita mag-serious kita mag-iapoy luoy. Hello? Balik-balikon dyan ako. Because we cannot hide anything before the Lord and we cannot do anything against the Lord. Or else, mabuhat ni mo na and then God will give you any consequences. Ang consequences. As simple as that. Because God is omnipotent God, omniscient, and omnipresent God. Anak ang God. Alam mo, anak ang God. Amen? Nga ang Ginoo, salamat sa Diyos. Nagamanan. Di kayo katapat. Salamat sa Diyos. Nagamanan. Alam mo, sa Ginoo, no? Kailan na natong Ginoo? Ganahan kita ba? In love yun mo pag-ayos sa Ginoo. Kung mailan na yun ninyo, kung kinsa yun ang Ginoo. Pag musulti sa iyong pulong, imo ram lang balansyon, Lord, tama ka ni, mamurit ka. No. Isa mo pagka ikaw ra pa mo tubag, Lord, di man ka mamurit. Tama din ni. Ikaw ra pa mo tubag ana. Mali mo question. Ganun man. Di man natin mamurit ang Ginoo. Di man yun may mong mamali ang Ginoo. So, the more you read the Word of God, the more you know God wants you to be, and the more you know His character. And the more, if you know more about His character, you will in love more and more. God. Kailan man imong Ginoo pag-ayos imong kinabuhi. Good example of love sa gugma. Ba't kabalutang pagkita sa gugma? Gugma sa kong ninyo, kumandig ninyo, si Joy o si sister ba, no? Kita pa. Dalaga, ulit tao ka ni sister. Kita pa lang dulo. Hindi ako asawa. Ako, ikaw po, no? So, mga bana, kanang bana, sa asawa, gugma sa asawa. Gugma sa bana. Kung asawa, no? Gugma. Example. Show it. Hello. Dito, I love you, pang. I love you, babe. Sige. Ay, salamat. Pwede ko na magpagtubig kay Kiyo ko. Napungkol ka. Bato. Pag-ora rin ko, I love you, pang. I love you, pang. Show it. Amen? Good example. Hindi po tayo yung nga, nag-aaral po rin mo sa kagalon, o hala, paglumos. Nag-atong tubig, pero sa kagalon po. So, why? Parents, kung mga bata, love your parents. Even your parents is unlovable. Hard to love. Love your parents. Amen? Amen. Kabalo, bukuan mo, kita mo sa kinikanan, yung dakson, yung panalangin nimi. Nawag kaya po sa hukong. Di ba? Kaya ka hukong. Kulay mo sa hukong. Wala. Dakson kaya po, ipakita kaya po ng hukong. I love you, man. I love you, man. Amen? Kung sa ikuan kay ngano, kung inyo nang ipakita sa ilaha, ila nang matanawan, kung sa kani kung anak no? Naon sa kani? Because you love God. Amen? You are doing the things na credited dito sa langit, the eternal things. O imong gimo mga kaigtunan. Kita pong mga ginikanan, ipakita na ito itong bugmas ng mga anak. Nga palangga na ito itong mga bata, mahal na ito itong mga bata. So, ang pagpanggaw, pagmahal sa mga bata, ikabot yun daw, mag-provide pang nanglang sa bata. Amen? Di ba, sister? Kamot yun. Kapoy, isahay na itong lawas, pero kamot kapoy. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly. Patubua, liguna, ang pulong sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing. Kunya, kinanglan imong itudlo, imong ning ipanambag, ngadto sa uban, magtabaganay, magtudloay ta sa usa-usa. Diya, sa salmo, sa mga awit, panag-awit. Dapat kung sa panahon nga mag-awit ta, ang awit nga tuang himuon sa itong kinabuhi, awit na may mayang Diyos. Amen. Kita ba ka nag-awit o niya? Hindi mo lipay ang Ginoo. Pagwagi na gani siya. Araw gabi, bakit nalalata niya? Pag wala na po. Pag agis, pastor, may nagin. Sin the light, the blessed God, light.
Dalay tayo, guys, Pastor Minagi. Mga kaisurat, God knows your heart. Amen? Amen. Ayaw pag araw-araw gabi, dra. Araw gabi. Singing with grace in your hearts to the Lord. Tapos namnamon ninyong awit na. Tingnan niya pa noon ba? Pero dito murag magkanta ka sa nang harana ka sa muya, pagtimpiyong ka, pagtimpingan ka. Diba? This song is dedicated to my wife. Wala rin ulit. Biting na yun, no? Tahan din mo siya. May pakay mo. Dapat pagwari, dinikit mo siya, kinuog yun, di ba? Singing with grace in your hearts to the Lord. This song is dedicated to the one who died for me. To the one who was crucified for my sins. My Savior's love dahil magkakama. Ha? Susugod na. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazareth, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do, this is what the best admonition of God for us. Whatsoever you do, in word or deed, sa pulong man o sa buhat, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Bisan unsa inyong buhaton